Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Today is Saturday, December 20 at ilang oras na lang po ay 18th birthday na or debut na ng ating panganay na anak na si Lian. Ayan. So, thanks God because she's going to reach this age at thank you Lord for all the blessings that we receive in our life. Ayan. And isa din po na dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil kagabi nga kung nakita niyo yung post natin na nagpapasalamat pa rin tayo kay Lord because we are all safe dahil kagabi habang napapaimbing na tayo ng tulog mga around 11:30 ay bigla akong kinutok ng mga amo ko dito sa kwarto para bumaba kami. So, nasa pinakataas kami, pinakatuktok, 24th floor kami at kailangan namin maghagdan pababa because merong fire alarm. But false alarm pala siya na akala namin may sunog pero okay na rin at least in case ay kung sakali man na naging aware sila dahil sa nangyaring fire noon sa Taipo. So, liblib din kasi itong lugar natin. So, talagang most din na naging dito sa Hong Kong ay mga fire dahil alam mo na, puro mga flat or mga building dito. So, madalas, ay may mga naapektuhan na kung ano ba kayo nasa taas or nasa baba, diba? But thanks God because we're all safe, hindi tayo pinabayaan ni Lord and we know that Emmanuel, God is with us. So, bagat po tayo dumako sa ating share ng devotion video, I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And I know many are excited and happy because may mga reunion, may mga Christmas party, may mga year-end party and at the same time I get together ng bawat mga pamilya. Ayan, so inyo pong lingkod, although dapat ninais ko na magbakasyon ngayong taon na ito para sa Pasko, ngunit inilaan na lamang po natin para sa special occasion dahil sa buwan ng March ay marami po tayong maging event and we know the graduation and recognition ng ating mga anak yung pinaka main asset na ating nais ma-attendan para sa gayon ay tayo yung magsasabit ng award or medal sa kanila during their graduation and recognition. So, ayan, masyado na pong napahaba ang aking introduction. So, bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa hininga, buhay at kalakasan na ipinagkakaloob nyo gayon din po Panginoon, at sa bawat mga unexpected blessing, Panginoon, at even sa mga challenges, trials, and mga pagdadaanan pa namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga bagay na ito ang nakakapagpatatag ng aming faith sa inyo, Panginoon. And we know, Lord God, that once we entrusted our life into you, Panginoon, ay kailanman you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Ganyan po, Panginoon. Salamat din po sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. And then, sa availability ng time, Panginoon, para makapagbulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. We give you the highest glory, Panginoon, and let your will be done to happen into our life, Panginoon. And let the glory alone, Panginoon, ay sa inyo lamang po, Panginoon. Ang inyong pong lingkod ay gamitin lamang ninyo bilang tungtungan ng inyong kalwalatian, Panginoon, and be an instrument, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong gospel, ebanghelyo, Panginoon, at good news sa lahat ng tao at sa buong mundo, Panginoon, na anuman ang pagdaanan namin, Panginoon, once na kami, Panginoon, ay may deeper relationship, Panginoon, and personal relationship sa inyo, Panginoon, we will all be safe, Panginoon. Ano man ang mangyari sa mundong ito, Panginoon, magunaw man ang mundo, Panginoon, at maglaho man ang lahat ng bagay, Panginoon, but our faith in you will never fade, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa aming gagawin ng devotion na ito, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang hipo sa puso ng bawat isa, Panginoon, at kaisipan, Panginoon, nang sa gayon ay pagariin nila kayo sa inyong buhay, Panginoon. At kayo rin po ang makapagpapabago sa kanila from glory to glory, Panginoon. May the face of the Lord Jesus Christ shine upon us, Panginoon. And we live more, Panginoon, into Christ likeness, Panginoon.
At habang buhay po at walang sawa kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus, Panginoon, kung kaya kami ay malaya upang maipahayag ang inyong mayamang mga salita sa bawat tao, Panginoon, na maaaring dumadanas ng mga stress, depression, Panginoon, anxiety, Panginoon, mga family problem, life problem, Panginoon, at ang iba man karamihan ay nais na nawakasan ng kanilang buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord God, that once they na mapanood, mabasa, mapakinggan nila, Panginoon, ang mga share ng devotion na ito, Panginoon, magkakaroon sila ng hope, Panginoon, sa kanilang buhay na hindi pa huli ang lahat. At lagi nilang tandaan, Panginoon, na kayo ay laging naririyan at hindi kami pinapabayaan. You may allow these things to happen into our life, Panginoon, but with a great purpose, Panginoon, to shape our character, to shape our mind and heart unto you, Lord God. At dalangin po namin at nagpapasalamat din kami sa banal na Espiritu, Panginoon, ng Holy Spirit, na ang mga bunga niya nawa, Panginoon, nang siyang makita ng bawat mga tao sa amin, Panginoon. Walang halong pagkukunwari, walang pinipili, Panginoon. Bagkus, Panginoon, we are all chosen by you, Lord God, especially those, Panginoon, who accepted your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, Panginoon. Salamat dahil sa gabay ng banal na Espiritu ay nasusubaybayan at naiingatan namin ang aming mga kilos, gawa at pananalita, Panginoon, upang ito ay tanging nakalulugod lamang po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siya magari, mapapurihan, Panginoon. And we pray, Panginoon, and rebuke all the works of the evil, Panginoon, na nais makapag-distract sa gagawin namin ito, Panginoon, that they will not prosper, Panginoon. Matagal na silang talunan. 2,000 years ago, Panginoon, at ang kanilang pinuno na si Satanas, Panginoon. Kaya kailanman ay hindi sila magtatagumpay laban sa inyo, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:27. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Message, marami daw ang mga taong sumusunod sa Panginoong Yesus, kabilang na ang ilang mga babaeng umiiyak at tumatangis dahil sa Panginoon. Application, maaaring ang maraming mga taong sumusunod sa Panginoong Yesus, lalo na ang mga nag-iiyak ang mga babae, ay mga tagasunod ng Panginoon. Hindi man nila kayang matulungan ang Panginoon para buhatin ang krus at naaawa sa kalagayan o sitwasyon ng Panginoon. At alam nating ang mga kababaihan din ang nauunang makasaksi at magpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Gaya halimbawa sa isang magulang, lalo ang hirap o bigat ng kalooban ng isang ina na may lubos na pagmamahal sa kanyang anak kung makita ang anak niya na nahihirapan dahil ang ina ang nagbuntis at nagsilang sa kanyang anak. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga, we know na ang pagkakasilang o pagkabuo ng ating Panginoong Yesus sa sinapupunan ng kanyang ina, si Maria, diba, na from God, kailangan niyang pumarito sa mundo upang tubusin tayo, and kailangan niyang mag-undergo sa process ng giving birth dito sa mundo, which is yun nga ang ipagbuntis o ipagdalang tao ng 9 months ng kanyang ina o mother sa kanyang sinapupunan ang kanyang anak, at pagkatapos ay ang pagluluwal o pagsilang dito, di ba, na all the pain of labor. Meron namang iba na may mga pagnanganak ay normal, may painless, may cesarean, di ba, may iba't ibang paraan. At merong iba na sabi nga, once you're giving birth to your children, yung isang paa mo ay nasa hukay, because we might never know kung ikaw, parehas kayong mabubuhay, yung isa sa inyo ang mabubuhay, o parehas kayong mawawala, di ba? But sabi nga, ang lahat ng bagay are all arranged and ordained by God base sa kanyang will kung paano ito mangyayari, di ba? And back tayo sa text na ito, na kung saan ang mga sumusunod sa ating Panginoong Yesus ay na mga kababaihan na umiiyak ng sobra, di ba? Hindi lamang ito basta iyak, ngunit sabi nga dito ay tumatangis. Ang pagtangis kasi is yun talagang yung may groaning na talagang, Panginoon, di ba? Nandun yung mixed emotion na naaawa, nasasaktan, at nagigilty sa kanilang pakiramdam dahil gusto man nila na matulungan ng ating Panginoong Yesus to carry up the cross on the way to Golgotha para siya ay ma-crucify, is hindi naman kaya ng mga kababaihan na tulungan ng ating Panginoong Yesus. Maaring incapable of carrying the cross dahil sobrang bigat nito, at maaring syempre sa kanila
ay ang mga kawal ay nakapaligid sa ating Panginoong Yesus. Pwede silang itaboy, pwede silang saktan, o pwede silang ipahiya, di ba? Kaya nga, ang ating Panginoong Yesus na siya na talaga yung kinaya, yung ganoon katagal, kahabang oras ng pagbubuhat ng cross na kung saan doon siya ipapakwa, doon siya mapaparusahan. Pero sabi nga, tiniis at kinaya ng ating Panginoong Yesus. He has overcome it all. He endured it all until the last moment of His breath, because for us to be saved, for us to have salvation na maaari nating maibahagi sa lahat ng tao, either lalong higit sa ating mga family member, ating mga kapamilya, ang taong ating mga nakakasalamuha. We share to everyone about the goodness of the Lord, about our Lord Jesus Christ, about the free gift of salvation na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. And once they accepted our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi instantly, hindi biglaan. Ngunit may iba na may mga sitwasyon na biglaang nagbabago once they accepted our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Ngunit may iba rin na it takes time, na dahil maaaring may mga pinagdaanan siya, kaya hindi mabilis para sa kanya na kung halimbawa may mga bagong turo, may mga bagong kaalaman, may mga bagong patotoo na magko-convict sa kanya kung ang kanyang paniniwala ba ay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, yun na nga. Alam natin na ang mga kababaihan lamang ang may kakayahan na magbuntis at magsilang sa isang sanggol. And ang mga babae rin, ayan, alam naman natin na si Mary Magdalene at yung mga pumunta sa libingan ng ating Panginoong Yesus after ng 3 days sa kanyang kamatayan, ay sila ang magpapatunay na ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay dahil sa pagpapakita ng anghel sa libingan ng ating Panginoong Yesus. At ang tanungin ang mga kababaihan kung sino ang kanilang hinahanap, dahil during that time hindi pa naman uso ang mga pag-iimbalsamo sa mga namatay, kundi ito lamang ay binabalot nila ng mga tela na lino, which is yun nga yung ginawa sa ating Panginoon. At kailangan habang nabubulok o nade-decompose ang body ng isang tao, ay dapat nilalagyan ito ng pabango para hindi maging sobrang baho. At yun, parang tradisyon na nila sa Israel na once may namatay, or even in Egypt, ay sa Egypt naman, nilalagay ito, especially kung mga pharaoh or mga empress, yung mga matataas ang katungkulan, sa parang lalagyan na maganda at talagang mamahalin, di ba? So, alam natin ang mga babae, ayan, so it's parang woman empowerment din, na kung saan hindi lamang na sa lugar na kung saan ang mga babae ay tinuturing na mababa at kabilang lamang o kalebel ng mga alagang hayop noon. Ngunit sa ating Panginoong Yesus, lahat tayo ay pinalaya na walang babae, walang lalaki, walang mayaman, walang mahirap. Anyone that is called by God shall use all the things na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon para sa ikaluluwalhati, and all for the glory of God, for serving God, for serving other people, at pag-share sa kanila ng Great Commission to go therefore and make disciple of all nation. Ayan. And yun nga, di ba, isa din sa nilagay nating example dito na ang isang ina, di ba, usually danas ko yan kasi sa mga anak ko, especially kapag nagkakasakit na sinasabi natin, Lord, pwede ba yung sakit ng anak ko, especially mahilig ang inyong lingkod na mag-lay hands, ipinapatong yung kamay sa mga affected area or may sakit na area ng ating mga mahal sa buhay or ng mga kakilala natin na pwede nating matulungan para mag-heal yung mga pain or sakit or mga minor na kanilang pinagdadaanan, is maaaring inire-request ng magulang, lalong higit ng ina, para hindi na lang mahirapan ng kanyang anak na, Lord, sa akin mo na lang ibigay, 'di ba? So mga anak natin, immune sila na ganyan, na once I am praying about kung sila ay may sakit at karamdaman, although we declare and we claim that the healing is already been given by the Lord, is alam din natin na sasamahan mo rin ng pag-aalaga sa iyong kalusugan. And sabi nga,
when you did your part, God will do His part in making things to happen. And we know that by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, we are totally healed. And yan, isa din po sa dapat nating ipatotoo yan, because yung isa din po nating ka-church Sales of Glory na si Sislay, dapat this 23 is operation niya sa kanyang mattress, ayan, or ovary. But thanks God, because she never failed to give what is rightfully for the Lord. Hindi lamang yung service, hindi lamang yung financial, kundi yung buong buhay. Once you surrender your life to our Lord Jesus Christ, many miracles that many things that you don't expect to happen will happen to you, and that is only possible with the help of our Lord. Ayan. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and kung saan, kung tayo ay nabubuhay pa ang ating mga ina at meron tayong mga kinikilalang mga ina na nagbigay buhay sa atin at nag-alaga sa atin at minahal tayo ng sobra at inalagaan, ay ipagpasalamat natin yan. Kaya be thankful to the Lord para sa mga tao na nakakatulong sa iyo, lalong higit ang iyong magulang, lalong higit ang iyong ina, na kung hindi dahil sa iyong ina ay wala ka sana sa mundong ito at hindi ka maisisilang sa mundong ito. So, tayo po dumako sa ating closing prayer. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na pinatutunayan, Panginoon, na it's an empowerment, Panginoon, sa mga kababaihan, Panginoon, dahil sinabi nyo nga sa inyong salita, walang babae, lalaki, walang mayaman o mahirap, at ano pa man ang mga different difficulties or situation in life, Panginoon. Alam namin mapagtatagumpayan namin ito, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na tapat at kailanman ay hindi nagbabago sa aming lahat, Panginoon. Kami po, madalas we failed following you, Lord God. We failed on loving you, Panginoon. Minsan we ignore you or nakakalimutan ka namin, Panginoon. Pero lagi lang kayong nandyan. Lagi lang kayong nakabantay sa amin, Panginoon. At kung kami ay madapa o magkamali sa buhay, Panginoon, ay patuloy niyo pa rin po kaming pinapatawad at hindi iniiwanan sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat alam po namin na ang pangako niyo mula sa aming ninunong si Abraham, Panginoon, ay magmamanifest at mangyayari din po sa amin ngayon, sa mga makabagong henerasyon, Panginoon, at sa mga nagnanais, Panginoon, na sumunod at mahalin kayo, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, kung may nakalimutan man kaming include sa aming mga prayer, Panginoon, about mga kapamilya, mahal sa buhay, pag-aaral, Panginoon, mga business, Panginoon, kayo na po, Panginoon, ang siyang magbabalik ng lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa mga taong nawalan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, kung may mga nanloko man sa mga sumusunod at nananampalataya sa inyo, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang siyang hahatol, Panginoon, at magbibigay ng judgment sa bawat isa. Ang magagawa lang po namin ay tahimik na mag-intay, Panginoon, upon your coming back, Panginoon, na kung saan maiiwan na namin ang mundong ito, Panginoon. We will be living, Panginoon, far away, Panginoon, kundi sa inyong kaharian lamang po, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa mga pastors, priests, evangelists, prophets, ministers, Panginoon, workers, Panginoon, hanggang sa pinakamababang uri, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, Panginoon, kahit sa tagapagtapon ng basura o tagapaghugas ng mga platong na gamit, Panginoon, ay alam po namin that we are ordained by you in a different way, Panginoon, na nakalulugod lamang po para sa inyo, Panginoon. At dalangin din po na, Panginoon, ang bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na dumadanas man, Panginoon, iba't ibang klaseng mga phenomenon like bagyo, Panginoon, or mga earthquake, Panginoon, pagkasunog, Panginoon, Lord God, that everything was ordained by you, Panginoon. Basta maging patient lamang po kami, Panginoon, waiting for the right time, Panginoon, na kung ano man ang mga naisin niyo pa na mangyari sa aming buhay, ay we fully surrender our life to you, Lord God. Sa mga prophets, evangelists, ministers, Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang mga pamilya. Make their churches grow and more, Panginoon. Make their own ministry grow and grow, Panginoon. At lalo higit, Panginoon, ay maituro ng inyong mga lingkod, Panginoon, ang ebanghelyo o mabuting balita sa lahat ng tao na nangangailangan nito, Panginoon, because everybody needs revival, Panginoon. At gayon din po, Lord God, we pray, Lord God, para po sa lahat, Panginoon, ng mga nakakasama namin sa bawat araw, Panginoon, dahil tanging sa inyo lamang po kami, Panginoon. You are our best
teacher, Panginoon. Ngunit kailangan din minsan, Panginoon, na kami ay dumanas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Pero sabi nga, at the end of the day, Panginoon, kami ay kami pa rin po, Panginoon, at kami ay mas lalong pinatibay niyo, Panginoon, dahil sa pananalig at relasyon namin sa inyo, Panginoon. We pray for all the nation of the world, Panginoon, there will be peace, unity, love, and understanding, Panginoon. Iba't iba man ang mga pinagmulan, iba't iba man mga lahi, Panginoon, but we are one in Christ, Panginoon. At isang aming layunin, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. At hindi kayang banggitin kung gaano kami ka-thankful, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Kaya, at gayon din po, sino man ang magpala sa Israel, Panginoon, sabi niyo nga sa inyong mga salita ay pagpapalain niyo rin po ang Israel, Panginoon, bansa ito na Hong Kong. Salamat sa aking mga amo, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, at lahat ng kanilang mga heart's deepest desire, Panginoon, na ipagkakaloob at ibibigay niyo po, Panginoon, sa tamang panahon. At we pray for Israel, your chosen nation, Panginoon. Sabi niyo, sino magpala sa Israel ay pagpapalain din po, Panginoon, that there will be no war, there will be unity, there will be pagkakaisa, Panginoon, at hindi matatawarang faith, lalong higit ng bawat isa. Panginoon, tulungan niyo po inyong lingkod na laging maging instrumento na inyong kalwalatian dito sa mundo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na sasambahin sa bawat araw ng aming buhay hanggang sa aming huling hininga, Panginoon. At sa mga nakalimutan man po, Panginoon, alam po namin na kayo na ang siyang magdadagdag at sasagot sa lahat ng mga panalangin. This is your prayer, Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.